Surprise everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with PR Kanghel, where each episode promises to be one giant, huge surprise for you and for me dahil hindi natin alam kung ano ang aasahan natin sa kwentuhang ito, sa pag-uusap natin ito. Mainly because hindi natin alam kung sino ang ating surprise guest. So for today, wala daw ako matatanggap na clues and we will just meet our surprise guest all together kapag nag-on na siya ng camera. OMG! Ang saya naman ang surprise na to. 18 kasi ako eh. How are you, Okay Justin? Wait, teka, kamusta? Una-una, kakamustahin kita. How are you? Okay naman po. Actually, medyo busy po today pero super happy naman kasi maraming ganap, maraming nangyayari. Ano ba yung mga ganap na na ginagawa mo ngayon ng pinagkakabalan mo? Recently po, nag-release po ako ng aking second song po na Kaibigan. So, ayun po, medyo promote and ayun po, meron ding mga side hustle na like directing a music video for other artists and ayun po, nag-act din po sa ibang music video. Oh, wow! Nako, grabe. So, ang alam ko nag-solo ka recently, di ba? So, meron ka ng solo career. Tama ba ang pagkakadescribe ko? Solo career? Full-blown Yes, solo career na ba yun? Opo, pwede naman po. Pwede sabihin na yun. Pero Justin, paano mo sinasabay lahat yon with yung pagiging busy mo sa SB19? Actually, mahirap po, syempre, especially for our like management na inaayos nila yung schedule, talagang pinagpaplanuhan nila mabuti. Pero, ayun po, syempre, kami rin naman yung SB19. So, we like really plan or choose kung ano yung mga pwede naming magawa na hindi magko-compromise masyado with the SB19 schedule. So, syempre, priority pa rin po si SB19. Okay. So, basta, kumbaga may bas-bas yon. Yes po. I'm sure, Justin, at this point, na-excite ka sa pag-launch rin ng solo career mo. At the same time, wala bang, kumbaga parang kaba or pangamba kasi sanay ka mag-perform with the rest of SB19, di ba? Actually po, super kabado po ako as a person din. Talagang medyo, yung personality ko po kasi is medyo dependent. Parang as an introvert, parang mahihirap po akong humarap sa maraming tao, mag-start ng conversation, ganyan. So, nung nag-start po ako ng solo ko nung February, medyo talagang parang dito struggle po ako with as a solo. Kasi iba, syempre, pagka-group, meron kang kasama na to support you and meron kang karamay, pero as a solo, ikaw lang mag-isa yung lahat. So, medyo mahirap po talaga nung start. Pero, paano mo i-describe yung suporta na ibinibigay sa'yo ng mga kasama mo sa SB19? Siguro po, ang nafe-feel ko kasi is para silang proud na kuya, gano'n. Minsan na minor achievement lang or let's say maganda lang yung pagkakanta ko sa isang part, natutuwa na sila. So, yung mga ganong simpleng appreciation po is parang nakakadagdag na rin, nakaka-help na sa confidence ko po. Importante rin yun, no? Kasi parang ang relationship niya ba, parang hindi lang magkakasama sa grupo, kundi masasabi ba para na kayong magkapatid or something like that? Opo, actually, parang kasi sa tagal na naming magkasama, madami ng pinagdaanan. Tapos po, syempre, may mga alitan-alitan na para na kaming, alam niyo po yun, super kilala na namin yung isa't isa na tanggap na namin yung mga flaws and alam na namin kung ano yung, parang madali na namin intindihin yung bawat isa. Although, syempre, hindi mawawala talaga yung parang, ano ba yan, yung may inis ka pa rin, nagkikainisan. I think that's natural po as a group. Pero yun nga, ang tagal na naming magkakasama. So para talaga kami magkapatid na, alam niyo yung, siguro high school days, ganyan, na para turing mo sa mga klase mo is talagang kapatid na rin. Parang ganun na rin po. Ang saya, no? Kasi parang magkakasama kayo, experiencing the same things together. And for the first time, you're experiencing it rin together, di ba? Yes, tama po. Yung marami ka first times together. Oo nga. So talagang iba talaga yung bond nyo. Para kayong magkakaklase sa high school. Parang ganon. And speaking of mga kaibigan, hindi ba yung song mo is Kaibigan, di ba? Yun yung title? Yes po. Yung Kaibigan po is my second song.
after yung debut single ko. So pangalawa pa lang po siya, and medyo iba po siya dun sa first ko nung nirelease na mas kalmado, mas masaya. Ngayon po, medyo aggressive na siya and malungkot. Aggressive na malungkot. So, wala to masyadong mga sayaw-sayaw. Opo, kasi po, syempre, usually, ang iniisip, if SB19, it's sing and dance, ganyan. Pero actually po, ayun, meron din kaming mga ballad song. So, sa solos din namin, yung iba-iba rin kami ng mga genre po pagdating sa kanta. Ako po, so far, wala pa ako nare-release na may sayaw. Parehas po yung kanta ko mo parang ano lang po, pop song lang siya na medyo mabagal and mas mellow. While the others naman po, meron ding mga sayaw, iba medyo masaya, ganyan. So iba-iba rin po talaga. May ka-collab ka ba dito? Ako lang po mag-isa dito for the Kaibigan, yung song ko. Pero katulong ko po, ang nag-produce po nung kanta is sila Radkid. Same thing po with the first song ko, sila Pablo, yung ano po ko rin po yung produce ng song. Pag sinabi mong sila yung nag-produce ng song, ibig sabihin sila yung nagsulat, gumawa ng arrangement? Ano ba ibig sabihin nun? Iba-iba po pero yung sa situation po namin is, ako po yung nagsulat ng kanta, and then yung produce po na ginawa nila is, yung kanta kasi po yung ginawa ko is parang melody lang with the ukulele, ganyan. Parang demo lang, very raw. Sila po yung gumawa ng instrumentals, nagdagdag ng mga harmonies, in-improve yung kanta. Talagang ginawa na nila siyang solid na kanta, parang gano'n. Minaster na nila. Wow, shucks, Justin. Sa experience mo, gaano katagal bago ka labas ng isang kanta? Yung from conception to actual recording? Sa experience ko po kasi, nung sinulat ko yung song, medyo mas mabilis po siya. I think parang yung surreal po, isang araw, natapos ko po yung kanta. Pero ano po yun, parang nakakagulat na yun sa akin. Parang gano'n na, biglaan lang, parang gano'n. Yung Kaibigan naman po, medyo nasa 80% a day. Tapos nag-break ako ng matagal, parang a year, ganyan, or a few months bago ko pa natapos siya fully. Tapos po, syempre, conceptualization, mga months din po yan para ma-finalize mo talaga kung ano yung gusto mong mangyari. Tapos, pag pinroduce na po yung music, mag-iiba pa yung concept na nasa isip mo. So, producing naman po ng music, medyo mabilis lang yung kila Pablo kasi po, kilala na nila ako, trusted ko na rin sila, wala na akong masyadong revision. So, I think a month or less than, actually mabilis na po talaga sila. So, nung narinig ko na po yung song, medyo nagbago yung angle ng concept. So, ayun po, may shoot pa na music video and marketing plans. Medyo marami-rami po. So, matagal-tagal din talaga na preparation. Pero pag sinabi mo ganyan, ang ina-anticipate ko na tuloy ulit yung next song mo. Meron ka na bang, or next single mo, meron ka na pinaplano after this? Yun po, actually, meron na rin po ako nasulat na songs. Pero hindi ko pa po nasisimulan yung talagang sa start ng conceptualization. Although meron na akong mga ideas kung ano yung gusto kong mangyari. Pero medyo nasimulan na rin siyang nagawa before, pero feeling ko marami pang aayusin. So matatagalan pa po yung sunod na song. So in the meantime, parang talagang i-playback namin yung Kaibigan. Pagsawaan niyo po muna. Sino bang inspiration ng song na Kaibigan? Actually, wala po. Nagulat ako, nasulat ko siya. Siguro during my sad times, alam niyo, moments na parang malungkot ka ng walang dahilan, ganyan. Pero naisip ko po na reason kung paano ko siya nagawa is more of yung personality ko nga po na mahilig ako medyo sa mga tragic, let's say, mga movies na pinapanood ko is something na sad yung ending, mga ganyan. Oh, alam mo, baliktad tayo. Ako naman ayoko manood ng movie pag alam ko sad ending. Wow. Yun ang mga iniiwasan ko na K-drama. Pag alam ko sad ending, kaya hinintay ko muna matapos. Pero okay lang yon. Iba naman yon. Ako lang yon. Pero Justin, hindi ba hindi mo ba na-apply din yung mga ina-apply mo as an artist with a group? Na-apply mo rin ba siya dito sa paggawa ng Kaibigan as a solo artist? Siguro po masasabi ko po na
lahat no ginagawa ko as a solo artist is something na natutunan ko rin or ginagawa ko rin po for the group. Kasi ako rin naman po yung nandun sa group namin, and what I can do na alam kong kaya kong iambag for the group is ginagawa ko rin po. So siguro the difference lang as a solo is yung idea ko is parang sa akin naman kagaling. Unlike sa group po, you have to listen to different minds, then maraming nangyayari. Pero this type po sa solo, ako lang talaga. Tapos, pero tinutulungan din ako syempre ng mga staff namin, ng team, ganyan. Pero let's say the goal or yung gusto kong mangyari for my release po as a solo, parang yun, decision, kailangan ko mag-decide for myself with the help of the team. Unlike sa group, kasama yung members. Okay yun, no? Pero medyo dagdag pressure rin kahit papano, di ba? Kasi yung success ng song will be dependent solely on your decision, kumbaga. Anong favorite line mo sa song? Or favorite part? Stay updated with Nelson Canlas. Nabasted ka na ba? No. Oh, ako with confidence ha. The online source for anything showbiz. Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinim-kim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung anong reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Ang alam ko nag-solo ka recently, di ba? So meron ka ng solo career. Tama ba ang pagkakadescribe ko? Solo career? Full-blown Yes, solo career na ba yun? Opo, pwede naman po. Recently po, nag-release po ako ng aking second song po, na Kaibigan. Anong favorite line mo sa song? Or favorite part? Actually, yung gusto ko po yung sa bridge part na, kasi nung una po, actually, yung bridge ko doon is maiksi lang talaga siya. Tapos nung inayos nila Pablo, dinagdagan niya, nilagyan niya ng mataas na note, ganyan, may sigaw-sigaw. So, na-appreciate ko yun kasi nagdagdag po siya ng story doon sa buong kanta na ayun yung nag-break ng emotion. Kasi po nung ginawa ko yung kanta, ukulele yung ginamit ko po. So, yung chords na nalalaro ko doon sa ukulele is hindi pang malungkot na songs. Pero yung ginagawa kong kanta, gusto kong malungkot siya. So, yung naging challenge kila Pablo sa paggawa. Kasi, paano niya gagawing malungkot yung kanta? So, kaya po pag pinakinggan niyo yung Kaibigan, parang maganda naman, parang ano naman siya, happy song, medyo para siyang love song na positive naman. Pero because of that twist sa bridge na nilagay nila, parang, biglang naging masakit yung kanta. So, parang feel ko yun yung magandang part doon. May may surprise. May surprise din doon sa song mo. Uy, alam mo Justin, curious ako. In total, ilang years ka na nasa music industry? Magsi-6 po. 6 years. Imagine in those 6 years, parang alayo na nang narating nyo, di ba? Ako, alam mo, tandang-tanda ko nung nag-uumpisa kayo sa SB19. Kasi sa Chika Minute, lagi kayong lumalabas sa Chika Minute. Tapos nung una, sabi ko, ang cool naman ng group na SB19. Kasi parang yung look, parang K-pop, di ba? So kayo yung parang, pag sinabi mo P-pop, kayo talaga unang naiisip. So, nagulat ka ba sa naging pagtanggap sa inyo ng mga tao? Tsaka, nakakalabas ka pa ba ng bahay na mag-isa? Na walang kasama, yung maglalakad ka lang sa mall. Siguro po, yung paglabas sa mall, hindi na po masyado nagagawa. Medyo mahirap. Kasi talagang even yung mga fans, kahit nakatakip ka, alam nila, kabisado nila yung build ng katawan mo. Pero actually po, nakakatakas minsan if sa mga places na talaga, parang hindi mo isipin na pupunta kami sa mga ganong lugar. Parang ganyan. Tapos po, minsan kasi tinatamad ako magbihis. So, kung ano na lang yung masuot ko. So, hindi isip siguro pag may nakakita, siya ba yun? Bakit gano'n? Parang hindi. So, may ganong scenarios. And siguro yung pagtanggap naman ng tao sa amin nung nagsisimula kami. Siguro since it's, siyempre, talagang surprising po na
grabe, tumagal kami ng 6 years and nung nagsisimula kami, talagang super hirap. Since part po siya, syempre, ng parang goal talaga namin na makilala, kasi goal po namin nga to introduce Filipino music all over the world. So, kailangan alam namin somehow na pagdadaanan namin yung mga ganitong bagay na kailangan makilala muna tayo sa Pilipinas para matulungan tayo ng mga Filipino and tsaka tayo mag-breakthrough dun sa maparinig natin sa ibang bansa yung music natin. So, ayun po, nakakatuwa and especially now na talagang dumalaki na po yung pipa. Marami ng groups na nandyan na nakikilala ng tao and even yung fans namin sinusuportahan na rin yung ibang groups. So, ayun po, super happy, no? Nakakatuwa na lumalaki yung community. Gusto ko sanang tanungin kung ano yung mga place na hindi ine-expect ng mga tao na nandun ka. Kaya lang, baka na sila, mag-stock na doon. Hindi ka na makakabalik doon. Let's say, parang meron po akong minsan na pupuntahan po, let's say, mga bilihan sa palengke lang sa tabi-tabi, ganyan. Kaya pag bumabiyahe po kami, tapos bababa lang ako sa gilid, bibili ng mga prutas-prutas. Parang nakikita ko po sa mata nila, iniisip nila kung parang familiar siguro, ganyan, sino ba to? Pero hindi nila masabi kasi itsura ko, walang kaayos-ayos, ganyan. So, ayun. Parang nagulat na lang sila na hindi, imposibleng siya yon. Yung parang di mo alam, ilalabas na ba nila yung cellphone nila sa bulsa o ano? Yung iba po, nagtatanong talaga, kayo ba yung nasa ano? Sino po yun? Dinanay mo na. Nakakatawa. Pero yung training ba ninyo before, talagang very rigorous yung training ninyo bago kayo lumabas as a group? Ang masasabi ko po siguro, kailangan mo ng dedication sa training namin before. Required po kami pumasok like 6 days a week, parang gano'n. Para medyo special lang for me kasi meron po akong school during that time. So pinagbibigyan nila ako mag-skip ng training for my studies. Pero po, doon po, before, gano'n, talagang yung training, aral kami everyday, paulit-ulit yung sinasayaw namin. Basic, talagang magsasawa ka po na doon sa ginagawa nyo everyday. Kasi paulit-ulit. Pero we know naman din na yung gano'n is something na magagamit na namin. Which is nagamit din naman namin. Siguro yung hanggang sa pagtulog mo, sumasayaw ka pa rin, no? Yung mapapanaginipan mo pa yung sayaw mo. Pero at this point, Justin, meron ka pa ba mga artists na gustong maka-collab? Actually, opo, syempre, madami po akong parang mga pinapakinggan na hindi ko pa alam kung collab, pero siguro more of like makausap, maging friend, parang ganun. Kasi po, to be honest, ako, syempre, although I'm a performer, singer din po, yung pinaka-dream ko rin talaga, other than the group, sa solo career ko po, yung dream ko is more of nasa visual arts or acting dream. So, wow. This po. Pero because of music, nagagawa ko yung acting, nagagawa ko yung visual arts, which helps po. So, if makikipag-collab po ako sa mga artists, parang gusto ko na collaborate as a visual artist, mag-direct ng music video nila, gumawa ng concept for them, mga ganyan po bagay. Oh, kaya pala 'di ba may mga dinirect ka ng music videos, tama ba, for SB19? For SB19 po, medyo marami-rami na po. Pero recently po, naroon ako with Cup of Joe. Ayun po, first time ko po mag-direct for other artists na ano rin po, someone artist din na pinapakinggan ko talaga. So, nakakatuwa na kinuha nila ako as director. Shucks, and at a very young age, ang dami-dami mo nang na-accomplish, Justin. Ilan taon ka na ba, Justin? Pero 26 na rin po ako. So, not so young. Uy, grabe. Young, very young pa rin yun. Ako pa yung sinabihan mo. So, very young yon. Justin, alam ko you're very busy at meron lang tayong short window for our conversation. Pero meron kaming prepare na game for you. Kasi syempre, right, diba, sasamantalahin na namin yung pagkakataon na to dahil ikaw ang kasama namin. Basahin ko yung mechanics, okay? Kasi first time ko rin ito makikita. Dahil ikaw ay isang creative visual artist at musical artist,
how can you interpret musically ito mga visuals na i-describe ko? Uy, ang hirap nito. So, may i-describe ako, tapos mag-hum ka lang or vocalize ka. So kung wari sabihin ko, happy thoughts, tas ano yung, what tune comes to mind or melody comes to mind pag happy thoughts? Ang ganda na example ko. Okay. Plan ng cute and all. Okay. Okay. First, reunion ng mga magbe-best friend. Reunion ng magbe-best friend. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, 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 tan. Bakit parang trend? Hindi, sabi ko, yun, sakto, yun yung iniisip ko. Except na vocalize mo siya. Hindi ko kaya i-vocalize yun. Paano siya magsa-start siya sa parang kalma na parang magiging, feeling ko po kasi na-imagine ko, simula parang happy-happy, tapos bigla mamaya, bangag na kayo sa inuman. Actually, yun yung sabi ko doon sa last part, parang nagiinuman na sila doon, sumasayaw na sila. O, di ba, na-gets ko? Okay, next. Ay, nako. Isang couple na nag-aaway. Okay, na-imagine doon. Ba't ang narinig ko po yung kaibigan? Kasi nga malungkot. Like, feeling ko rap po to, rap. Parang bakit ka ganyan? Ang dami-dami mo sinasabi lang mo inaaway, hindi mo lang ako pinapakinggan. Bakit mahal mo pa ako? Bakit parang gusto mo lang ako pagkarman? Bakit mo nilagay picture ng babae doon sa tabi? Bakit gano'n? Ha? Feeling ko po gano'n na parang hindi ko lang masasabi yung lalaki. Puro, lang, rap lang po siya ganyan. Ang galing mo, Justin. Nai-imagine. Alam mo, parang pwede na tayong gumawa ng kanta ngayon, no? Bigyan kita ng lyrics para dun sa part na tumatalak yung babae. Kasi kaya-kaya kong gawin yon. Ay, galing. Okay, next. Ay, saya naman ang game na to. Next, nagugutom at napapagod. Ano na, traffic ka, gutom ka na, pagod ka na. Nagugutom na ako. Gutom. Parang marcha sa traffic. Ganyan. Perfect siya, perfect. Pwede itong gawing playlist, Justin. Ito medyo creative to. Sundalong nakasakay sa kabayo na nagwawagayway ng umaapoy na badila. Actually, naalala ko yung music video ninyo dito. Ang dami ko nangyari doon. Sundalong nakasakay sa kabayo na nagwawagayway ng umaapoy na bandila. Yes. Wow. Hindi ko alam. Kasi may sumasakay din ako ng kabayo. Gudum. Sumasakay ako. Tapos nandiyan yung bandila. Ang galing, Justin, ha? Naisip mo yan agad-agad? Yung example ko nga, wala akong maisip na example para sa'yo. Ito last. Kakaiba po yung magawa niyo sa akin ngayon. Na-challenge ka ba? Basta po yung brain cells ko. So, pinipiga ko ngayon. Ito last na. Last piga na to. Ito ay madali na to. Naglalaglagan ng mga bato. Naglalaglagan ng mga bato. Parang gusto ko po siya gawing dramatic kasi para siyang ulan na masakit sa, di ba pag ulan, malungkot, ganyan. Tapos, pero bato siya, so masakit yung tumatamba sa'yo. Parang gano'n. Wow! Grabe, Justin. Alam mo, feeling ko lahat ng examples na yun, pwede natin gamitin, gawin natin isang kanta. Iba-iba po yung kanta sa isang kanta. Oo. I-mix-mix natin. Try natin. Malay mo, di ba? Ang galing mo, Justin, na nagawan mo siya agad ng mga hums and vocalization. Ako, cheering squad lang ako eh. Pero kung kailangan mo ng cheering squad sa next solo album mo, tawag ka lang. Ako yung papalakpak. Sige po. Justin, ako napakabitin ng ating kwentuhan, but I know kasi medyo ginagabi na tayo at marami ka pang ibang kailangan gawin. I just wanted to say thank you so much for spending time with us. I know you're very busy at alam ko marami kang pinagkakaabalahan. Baka gusto mo lang i-invite at pasalamatan yung mga supporters mo na talagang hanggang sa pag-solo career mo ay nandyan pa rin sila. Yes po. Siyempre gusto ko na po magpasalamat sa inyo po, Pia, and sa segment na ito for
having me to the chance there to introduce myself sa inyong viewers. Maraming salamat po. And of course, gusto rin pasalamatan ng 18, ang mga maiisang fans for supporting me and ang grupo namin ng SB19. Maraming salamat po. Syempre, the Sony Music family and Onesie team, thank you so much. People behind working with us. Maraming salamat, guys. So, ayun po, gusto ko lang din i-share na yung aking po latest single na Kaibigan ay available na po sa lahat ng streaming platforms. Sana po kayo mapakinggan nyo. At syempre, meron din po itong music video na mapapanood sa YouTube. Sana po mapanood. Maraming salamat po. You can check out also my socials. Just search for Justin T. De Dios. Thank you, guys. Thank you po. Thank you, Justin. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Nako, sa susunod na may nakita kayong bumibili ng prutas, check nyo muna. Baka si Justin yan, ha? Huwag nyo basta lalagpasan yung bumibili ng prutas dahil baka si Justin na yan. Thank you, Justin. Thank you so much. Thank you po. This surprise was planned by the team of Alan Ebora and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise.